Okay, let's go. Alam mo ito, Nelson, ha? Sige po. But broad as this power of inquiry, it is not unlimited. Ayun. So, ito na, Bagamat malawak ang kapangyarihan ng Ito ito ay limitado pa rin. Ito ay may Oo. limitasyon. there is no general authority to expose the private affairs of individuals without justification in terms of the functions of Congress. Oh. Walang pangkalatang otoridad o kapangyarihan para isiwalat ang Private affairs of individuals. ang mga pribadong aktibidad o affairs ng isang individual, Isang isang tao. pribadong individual. Without Privado. justification in terms of the function of Congress. Ayun, nang walang sapat na kadahilanan tungkol sa tungkulin o trabaho. Yun ang sinasabi ko na ang isa sa function in aid of legislation. Ayun. So dapat makapagpakita ka ng maliwanag na koneksyon kung bakit pati yung private affairs ng individuals Sisiwala. ay dapat niyang isiwalat. Anong pangalan ng nanay mo? Bakit parehong suot, parehong kulay ng t-shirt niyo? Mag-boyfriend ba kayo? Ayun pala. Kayo ba kanya ay merong... May relasyon ba kayong dalawa? hindi ba? Kayo ba kanya ay co-signatory sa isang bank account? Nako. Itong mga yung sinasabi niya eh. There is no general authority to expose the private affairs of individuals without justification in terms of the functions of Congress. Ito pa. Nor is Congress a law enforcement or trial agency. Ayun pa. Tagalog. Ang Kongreso niya hindi tagapagpatupad ng batas. Or trial. Tagalitis. Tagalitis. Ng anumang kaso. These are functions of the executive and judicial departments of government. Ito ay trabaho ng ehekutibo at ng korte. Judikatura. No Judikatura. inquiry is an end in itself. It must be related to and in furtherance of a legitimate task of Congress. Sabi niya, investigations conducted solely for personal aggrandizement of the investigators or to punish those investigated are indefensible. So, hindi mo pwede talaga. Ito maliwanag. Ano pong yan? Hindi ka naman... Jurisdiction, jurisprudence. Ito ay jurisprudence na galing sa Amerika. John T. Watkins versus United States. Na ito'y kinukot din, sinasite din ng ating Korte Suprema. Ibig sabihin, may puwersa din ng otoridad kung pag-uusapan na illegalidad ng mga nangyayari. Ngayon, sinasabi, hindi ka law enforcement, you're not even a trial agency. So, sabi niya, investigations conducted solely for the personal aggrandizement of the investigators. Nag-investigate members ng Quadcom eh. Yun na nga po. And in order to punish those investigated are indefensible. Hindi mo mapangangatwiranan eh. Hindi mo pwedeng depensahan ang ginagawa mo eh. Paano kayo nito? Hindi ka nga prosecutor, hindi ka nga korte. Bakit nagpapatuloy? Ito yung agam-agam eh. Ngayon, darating ang dating Pangulong Duterte. Ganito yung tuntunin. Anong mangyayari? Siyempre, ako bilang isa, nag-aalala ako sapagkat yung composition ng Quadcom, lalong-lalo na yung kanilang ginagawa, walang pinagsalingan kung pag-uusapan yung mga jurisprudence na binabanggit natin. Naku, ang kahina pa naman ng litanya ng ilang mga mababatas doon eh. Ang hindi niya pagdalo ng dating Pangulong Duterte ay pagkakait ng kaalaman sa taong bayan. Ito niya ay pambabastos sa mga mamamayang Pilipino. Tatanong mo naman, bakit? Meron ba kayong karapatang mag-imbestiga? Kasi kung kino-contemplate ninyo ay maaaring may nalabag nga ng mga tuntunin o mga criminal laws, Ang dating Pangulo. ang dating Pangulo, hindi yan ang gawain ng Congress. Hindi doon ang tamang Hindi yan ang tamang venue. Di ba? Ngayon, kung sila ay gagawa ng batas, In aid of legislation hindi sapagkat sa patunayan, halimbawa na, meron talaga silang batas na nabuo. Ito yung batas na pinapanukala namin at kinakailangan namin ipatawag ang dating senador at ang dating Pangulo.
makatutulong sila bilang resource person ko. O, di pakita. Ah, Halimbawa, ito po kasi, halimbawa lang naman, ano? Mr. Former President, ito po kasi yung aming pinapanukalang batas. Ngayon po, hindi po namin makumple-kumpleto sapagkat kinakailangan po namin ma-determine kung itong gagawin namin ay gaano ba ang epekto nito Opo. kapag ito'y naisa batas na namin. Kaya kayo pong makakatulong sa amin, kaya tatanungin po namin kayo sa ngayon po dito sa pagkakalatag at pagkakabalangkas nung aming draft na panukalang batas. O di ngayon, nakikita ngayon ng dating Pangulong Duterte na meron nga sila. At makikita niya ngayon na makakatulong talaga siya kung paano kukumpletuhin at kung paano mabibigyan ng justification yung isinasang-alang-alang nila na maaaring maging epekto ng batas na yan. Kasi ang batas, merong national application. Totoo po. Ano ang magiging apekto nito sa mga bata? Di ba? So, halimbawa, tinanong siya ngayon, maliwanag na merong tuntunin. Maliwanag na merong limitasyon. Opo. Sang-ayon lamang dito sa nakatatag na ito. Kaya nga, pag nagtanong sila, wala na dito, wala na sa parametro na inakasaad dito sa panukalang batas, pwede sigurong sabihin ng dating Pangulo, kung sakali dadalo, wala na pong relasyon dito eh. Pwede bang hindi ko nasagutin to? Hindi mo kayo magagalit. Sapagkat, maihinuha mo dito, makikita mo rito kung talagang kaugnay pa yung tinatanong mo. Ganun sana dapat. Pero kung halimbawa, bigla ka na lang magtatanong ng kung ano-ano na wala namang pinagsasaligan, ba't mo ko tinatanong ng ganito? Kung halimbawa, tinanong siya, nauna pong nag-testify rito si Colonel Garma. Opo, yan. Siya po ba'y girlfriend ninyo? O pwede bang itanong na lang ng ganun? Yun na sinasabi kong hindi naman karapat-dapat eh. Bakit po gagawa ba kayo ng batas kung sino lang ang pwedeng i-girlfriend o kung paano mag-boyfriend? Nakuha niyo ba yung ibig ko sabihin? Dapat merong koneksyon. Kaya importante na papalitawin mo muna yung panukalang batas para magkaintindihan tayo na ang lahat ng itatanong mo ay pertinent sa subject matter ng batas na gusto mong gawin. Hindi ba? Otherwise, yung sinabi kong jurisprudence sa'yo, nagtatatanong ka lang to penalize or punish. Hindi kanya pwedeng depensahan yan. Ito legislation nga eh, no? Yun lang ang aking pag-aalinlangan. Kung darating ang Pangulo, kung wala yung mga parametrong ganito, kung ano lang itatanong, wala namang mabuting patutunguhan. Walang mabubuo. Di ba? At palagay ko, tsaka kaya ginawa rin yung mga patakaran na yan para hindi masayang ang oras, di ba? Ng Congress. Kasi Sabi nga, wrong as it is, but it is not unlimited. Ayun nga, Yun ang limitasyon eh. Meron kang legislative purpose, meron ka pang rule on pertinency, and the rights of the people who will appear in your committee must be protected. At sang-ayon lamang doon sa published rules. Anong sinasabi ng published rules? Sinasabi pa ron, yung kanilang karapatan ay proteksyonan mo. Bakit ka magtatatanong kapag ka hindi niya sinagot, kukulong mo, ikukontempt mo. Merong isa doon, wala nang ginawa kung hindi mag-issue na lang ng contempt. Kasi naman daw kung Ikaw ay nagsisinungaling. sinungaling ka, alam ko na kasi Ikaw ay talaga totoo. evasive. Opo. Ano sinasabi ng jurisprudence yan? Paano dinidetermine kapag ka yung sagot ay evasive o kaya yung sagot ay may pagsisinungaling? Paano? Dahil ba sinabi mo nagsisinungaling? O kaya inconsistent lamang doon sa una niyang nasabi? Kasi- Ang sabi, kinakailangan tingnan mo yung body of evidence. Para ngayon, masuri mo talaga na nagsisinungaling. Hindi ganun yung... Kung nagsisinungaling ka, I move to cite him for contempt. Kasi kaya daw nila nasabing nagsisinungaling kong yung alam nilang totoo ay hindi kasang-ayon nung sinabi nung kanyang tinatanong eh. Kaya Kasi sinasabi alam ko, na raw nila talagang totoo eh. Alam mo na pala yung totoo, ba't ka pa nagtatanong? Kapag ka yung sinagot niya, taliwas sa nalalaman mo, Ay, nagsisinungaling yan. sisinungaling ka. Opo. Contempt yan. Thank you for watching. Thank you.